siya ang manlalarong kinaiinisan, kaya nagkampiyon at naging mayaman. Ito ay isang kwento patungkol sa isang atletang nabigo at hindi na nagpatuloy pa sa kanyang paglalaro. Pero paano siya nagkampiyon? Sagutin natin sa kwento na ito at para malaman mo kung gaano nga ba kahalaga ang pagtitiwala sa angking kakayahan. Isang araw, dumating na ang pinakahihintay ng mga basketball fans sa buong bansa. Ang huling basketball game sa 2022 to 2023 season at ito na rin ang huling laro sa serye na ito at sa finals. Ito ay ang Game 7, do or die, winner takes all. Ito ay ang gitgitang labanan sa pagitan ng Flying Eagles at sa koponan ng King Lions. Hiyawan, kantsawan at malalakas na palakpakan ang dumadagundong sa buong arena. Nakakatindig balahibo ang kompetisyon hindi lang sa dalawang koponan pati na sa mga tagahanga. Pagkatapos ng jump ball, ay nag-umpisa na ang pinaka-aabangan at pinananabikang laro ng taon. Hinuhusayan at sinisipagan ng bawat manlalaro. Ang bawat isa ay gustong manalo at maging kampiyon ngayong gabi. Walang may nais na umuwing luhaan at talunan. Dahil dito, ginagalingan ng bawat isa pagdating sa kanilang opensa. Inihigpitan ng defense para hindi maka-score ang kabilang koponan. All out sa larong ito si Ruben dahil sa gustong-gusto niya na maiuwi ang gintong medalya at magbigay ng karangalan sa kanilang prangkisa. Natapos ang first half, 53 to 38 ang score na nasa talaan. Ang kupunan ng King Lions at ni Ruben ay delikado sa 15 kalamangan ng Flying Eagles. Habang naglalakad si Ruben papunta sa locker room para paghandaan ang second half ng laro, napadaan ito sa mga fans ng Flying Eagles. Sumikaw ang maraming fans na ito sa kanya. Kantsaw ng mga ito sa kanya. Nagawa nila ito dahil sa naiinis silang lahat ngayon kay Ruben. Tuwang-tuwa naman ang mga ito habang ang kupunan niya ay nakalubog sa malako-munoy na kalamangan ng kalaban sa ikapitong salpukan. Ngumiti lang ito at sumagi tuloy sa isipan ni Ruben ang nangyari noon. Isang gabi ng Sabado, isang araw bago ang do-or-die game ng koponan sa semifinals round, maadibdiban ang ginagawang ensayo ng isang koponan. Dahil sa isang panalo na lang ng kalaban ay laglag na sila sa kompetisyon. 3-2 ang kartada ng mainit na semifinals 7-game series. Determinado, ngunit kinakabahan ang bawat player nito. Ngayon lang kasi sila nakaabot sa ganitong kalayo sa kompetisyon.
lalong-lalo na itong si Ruben, ang ace player ng team o ang kanilang pinakamagaling na manlalaro. Ito ang kanyang breakout season. Siya ang tinanghal ng liga na most improved player sa season na ito. Idagdag mo pa ang pagsama nito ngayong taon sa Mythical 5. Hindi kasi sanay si Ruben sa ganitong atmosphere at kasikatan sa kanyang karir. Ang superstar na status na ang spotlight ay nakatutok sa kanya at sa kanyang apelyido. Hindi pa niya alam kung paano ito i-handle, lalong-lalo na ang kanyang emosyon. Paglabas nito sa basketball court matapos ang ensayo, ay nilapitan siya ng isang diehard fan ng kabilang kupunan. Binato siya nito ng bit-bit niyang pagkain, sabay sambit na mga salitang ito. Ruben Fernandez, most improved player pala ha? Pwe, hindi kayo mananalo bukas sa laro. Iukit mo yan sa pader. Wika ng tagahanga na ito. Nabigla si Ruben sa naging asal nito. Ngayon lang niya ito naranasan. Pagdating nito sa kanyang kotse, ay nagulat ulit siya dahil sa nakasulat sa bintana ng kanyang sasakyan ang salitang talunan. Yan ang sumambulat sa kanyang harapan. Maya-maya pa'y nilapitan ito ng isang grupo ng fans. Sinunog sa kanyang harapan ang jersey nito na sinyales na inis sila sa kanya at kawalan nila ng respeto. Dahil sa nangyaring ito ay nalungkot at nanlumo itong si Ruben. Higit na nagpahina sa kanya ay nung nalaman niya ang malungkot na balita mula sa kanyang ina. Nasa ospital daw ang kanyang kapatid na lalaki ngayon. Nagulpi daw ito ng isang grupo ng mag-aaral sa labas ng kanilang paaralan. Labis na napinsala ang kanyang katawan. Ayon sa kanyang kapatid, inaasar daw kasi siya sa eskwelahan ng mga mag-aaral na ito. Ito ay patungkol sa kanyang nakakatandang kapatid na isang professional basketball player. Pinagtanggol lang niya ang kanyang kuya Ruben. Pagdating ng araw ng kanilang laro, dahil sa mga unos na nangyari sa kanya, wala ngayon sa sarili si Ginoong Fernandez. Ang kumpiyansa ay nawala na ng tuluyan. Hindi naging maganda ang ipinakita niyang laro. Pagdating sa depensa ay malamya ito na parang hindi nakakain ng almusal hanggang pananghalian. Lamang ng 10 ang kalaban pagkatapos ng ikatlong yugto. Pagdating ng 4th quarter, ay nagulantang ang buong kupunan nang bumagsak si Fernandez at humandusay sa loob ng court. Nakaranas siya ng isang ACL injury matapos niyang maapakan ang paa ng isang player pagbaba nito galing sa rebound. Wala kasi siya sa focus kaya nagkaganito. Dahil dito, hindi na siya nakabalik sa laro. Pagtunog ng buzzer, tapos na ang laro. Talo ang kupunan ni Ruben. Dahil sa naranasang ACL injury, umabot ng ilang taon bago ulit siya nakapaglaro. At pagbalik nito sa liga ay hindi na nanumbalik pa ang mataas na kumpiyansa niya at magandang laro ni Fernandez. Ang pinagtatakahan lang ni Ruben ay halos wala na
ang mga naiinis sa kanya noon kasabay ng pagkawala ng kanyang kasikatan. Kalaunay, nagretiro na at hindi na bumalik pa sa paglalaro. Naging pondido ang minsang naging makinang na bituin ni Ruben Fernandez. Sa locker room ng King Lions ay napakalungkot ng mga manlalaro. Hindi kasi biro ang 15 kalamangan ng kabilang kupunan. Tumayo ang lahat pagpasok ng team's head coach. Napakataas ang respeto nila sa taong ito. Dahil siya lang naman ay 3 consecutive years na nasa finals, 5 times champion, and 4 times coach of the year sa kanyang 7 taon pa lamang na pamamalagi sa liga bilang isang head coach. Walang iba kundi si Coach Ruben Fernandez. Naging coach pala ito matapos niyang magretiro sa paglalaro. Nawala man ang lakas at galing niya bilang isang manlalaro, ang kanyang puso naman sa basketball ay kailanman hindi naglaho. Pero sa ngayon, ang napakalaking tanong, mananalo kaya ngayong taon ang kupunan nito, kupunang dihado ng 15 puntos sa mga sandaling ito. Hanggat hindi pa natatapos ang laban, wala pang itatanghal na kampiyon, hindi pa tayo talo. Ang tunay niyong katunggali ay ang inyong sarili. Paniwalaan nyo na kaya nating bumalik sa laro at manalo. Ito ang bilin ng isang punong tagapagsanay na minsan nang nabiktima sa ganitong sitwasyon. Ito ang game plan natin. Inilatag ni Coach kung paano pigilan ang kalaban at sugurin ang kanilang kahinaan. Pagdating ng second half, sa planong ibinulaslas ng kanilang tactician coach, ay hinigpitan ng kupunan ang depensa sa 3-point line at hindi binigyan ng libreng tira ang mga sharpshooters ng Flying Eagles. Gamit ang 1-2-2 defense ni Maestro Fernandez ay hindi umubra ang maladilubyong opensa nila. Iba-iba rin ang ginamit nito na trap defense para hindi mabasa at malito ang kalaban. Gumamit siya ng offense na inaatake ang basket at hindi nagsasettle beyond the arc, taking their advantage to smaller and weaker defender inside the paint. Naibabala sa 3 ang lamang ng Flying Eagles matapos ang ikatlong yugto. After being consistent sa 4th, pagtunog ng buzzer, ang score ay 95-90. Panalo ang kupunan ni Coach Fernandez. Dahil dito, isa na namang kampyon ang King Lions. Maya-maya pa'y hinila si Coach ng isang reporter. Ano po ang maipapayo nyo sa mga ibang manlalaro ngayon para mag-succeed tulad nyo po? Magtiwala lang kayo sa inyong angking galing at kakayahan. Huwag na huwag papaapekto sa sinasabing negatibo ng iba patungkol sa inyo. Tandaan, there will be haters, there will be bashers, there will be non-believers, then there will be you proving them wrong. Nagkaroon ng samut-saring proyekto, product endorsements, at dahil siya ang naging highest paid head coach ng bansa, hindi maikakaila na siya ay nagkampiyon at yumaman dahil sa marami ang naiinis sa kanya.
Mga kaasenso, ang buhay ay parang isang puno ng malunggay na kahit maputol ito at tanggalan mo ng tangkay, tutubo at tutubo pa rin ito at muling lalago. Marami man ang dagok at mga taong hahadlang na puputol sa iyong pangarap. Gawin mo lang ito na inspirasyon, motivation, at dahilan para mailabas ang bago at mas matibay na tangkay na siyang magbibigay sa iyo ng mas masarap at maginhawa na buhay. Muli, ito ang iyong kasenso, Ken Tenario. Maraming salamat po